Mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa isa na namang episode nitong ating pong talakayan dito po sa aking bagong social media platform, Veritas. Kung hindi pa po kayo nakaka-subscribe dito po sa aking YouTube channel na Veritas, kung hindi pa po kayo nakaka-follow dito po sa aking Veritas Meta or Facebook page, subscribe na po kayo sa YouTube channel ko at follow na po kayo sa Meta Facebook page. Dito po, pumipili po ako ng mainit na topic, pinapaliwanag ko para maunawaan ng ating mga kababayan ng katotohanan dahil naniniwala tayo, ang veritas o ang katotohanan ang magpapalaya sa ating bayan. Ngayon, pag-usapan natin, grabe itong palitan ng maiinit na mga salita sa pagitan ni Bersamin at Rimulya. Ha? Mga kabunyog. Hmm? Actually, matindi kasi ang matindi yung mga komentaryo ni dating dating Secretary of Justice, ngayon ay Ombudsman Boying Rimulya. Hmm? Noon pa 'yan, alam natin na noon pa 'yan, alam na natin na may mainit ng ah, kumbaga may hindi lang 'yan lumalabas sa open or sa public pero na 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 ano ko na 'yan, nakita na natin 'yan. May nabasa na tayong mga posts tungkol diyan na ito ngang si Boying Rimulya, Secretary of Justice pa lang, Executive Secretary naman si Lucas Bersamin, nagkikiskisa na talaga itong dalawang ito. Talagang mayroon na itong pukpukan. Kaya lang siyempre siguro hindi lang lumalabas sa publiko. Pero ngayon lumabas na eh. Lumabas na. Mm. Lalo na dito sa pagkakadawit ni dating Executive Secretary Lucas Bersamin at yung kanyang grandnephew na Yusek na si Adrian Bersamin dito sa anomalya sa flood control na umabot nga sa pagkakasibak. Inamin mismo yan ni dating ES Bersamin, hindi siya nag-resign. Tinanggal siya. ha? Sinabihan siya na you have to go. Ha? Oh. Ngayon, sabi ni Ombudsman Boying Rimulya, noon pa, sabi niya, noon pa, Secretary of Justice pa lang ako, member ako ng gabinete. Nakikita ko na yan, kakaiba eh. Kakaiba yung galaw. Kakaiba daw ang galaw ni itong Yusek Adrian Bersamin na to. Itong binanggit ni Lacson na di umano'y nagmaniubra kasama yung isa pang Yusek, Give Olaybar, para dun sa insertions na sila rin yung tumanggap di umano nung kickback. Galing kay dating DPWH Yusek Bernardo. O ngayon sabi ni Ombudsman Boying Rimulya, noon pa sabi niya, ano na yan, napapansin ko na yan, nasa radar ko na yan. Yun ang term mismo ni Ombudsman Rimulya. Sabi niya, nasa radar ko na yan. Maiinit na talaga ang mata ko dyan eh. Kasi nakikita ko talaga, namumonitor ko, bakit marami siyang transactions na nai-involve siya. Nakakarating sa akin. At sinabi mismo ni Ombudsman Boying Rimulya na kaya nga daw sila mayroong mga kiskisan ni ni Bersamin, yung dating executive secretary. Bakit mayroon silang kiskisan? Dahil nga may napapansin siyang kakaiba, lalo na dito sa grandnephew ni Lucas Bersamin na si Adrian. Kaya ngayon, lalo na ngayon na parang nakumpirma na, nangyari na. Kaya sabi ni Ombudsman Boying, talagang iimbestigahan niya yan ngayon. Hindi niya yan palalampasin kasi matagal niya na raw yan nakikita. Sabi niya nga, matagal nang nasa radar niya yan. O ilalalo na ngayon na ombudsman na siya. Talagang sabi niya, hindi niya palalampasin ito. Ano niya ito? Pero matindi rin yung sagot ni dating Executive Secretary Lucas Bersamin. Kasi sibak lang na ES. In-interview ni Dio Macalma, napanood ko mismo, itong si Lucas Bersamin. Sabi ni Dio Macalma, ano pong masasabi nyo? Dating ES, Lucas Bersamin, sa mga sinabi ni Ombudsman Boying Rimulya.
ano, medyo matindi yung sagot ni Lucas Bersamin. Sabi niya, "Hindi ko rin nga maintindihan, eh. Hindi ko maintindihan bakit na mainit ang dugo niya sa akin," sabi niya, "at sa aking, grandnephew, oh, ah, ano 'yan, ombudsman siya, trabaho niya 'yan, sige ano niya," sabi ni Lucas Bersamin, "pero hindi ko maintindihan bakit ano, mainit siya sa akin." Hmm. Nung Secretary of Justice naman, wala naman akong ano sa kanya, wala naman akong alam na dapat naming pag-ano 'yan, pag-awayan. Sabi yan ni Bersamin, "Ewan ko lang bakit mainit ang dugo niya." Sabi niya mainit ang dugo niya. 'Di hindi ko alam 'yan, sabi ni, Bersamin. Pinapaliwanag ni Bersamin, yung kanya daw na grandnephew, matino naman daw 'yun. O bakit lang nagtataka lang daw siya bakit parang pinag-iinitan, hmm? Noon pa daw, may sinabi na si Boying Rimulya na nung Secretary of Justice pa, may appointment yata, parang may linakad na appointment si ano, Boying Rimulya. Parang hindi yata naapruban, at ang, sinisisi ay itong si Adrian Bersamin, kaya sabi ni ano, yun daw yata ang posibleng pinag-iinit ni Rimulya. Pero sa totoo lang, sa darating na mga araw magkikiskisan yang dalawa na yan. Ha? Magkikiskisan 'yan kasi open naman na sinasabi ni Ombudsman Boying Rimulya. Mainit na talaga ang dugo niya kila Bersapin. Lalo na daw ngayon na na-confirm niya 'yan. Yang ano na 'yan. Sabi rin naman ni Bersamin, kung mayroon daw silang issue sa kanya, kung mayroon daw gustong ilabas tungkol sa kanya, ilabas na daw para magkaharapan na. Ayaw niya raw ng maraming mga pag-uusap. Yun ang sabi ni Bersamin. Pikon pa naman si Bersamin ngayon, mainit ang dugo kasi ha? Bagamat sinasabi niya na okay lang naman sa kanya na tinanggal na siya. Pero kahit sinasabi niyang okay, openly sinasabi niya rin na hindi niya gusto na sinabing nag-resign siya out of delicadeza. Ang sabi niya, bakit pinapalabas na nag-resign siya? Hindi daw siya nag-resign. Galit si Bersamin eh. Pero ito ang aabangan. Itong ano nila, magiging bakbakan ni Rimulya. Kasi sinabi na ni Rimulya hindi niya to palalampasin, iimbestigahan niya talaga to. Kung kailangan kasuhan, kasuhan. Noon pa daw, ano mismo ganun mismo ang term ni Ombudsman Boying. Noon pa daw, Secretary of Justice siya, talagang mainit na ang dugo niya eh. Kaya nga mayroon silang, parang inamin niya, mayroon silang away ni dating Executive Secretary Lucas Bersamin. Bagamat si Bersamin, sinasabi niya, sa kanya daw wala siya daw alam na mainit pala sa kanya ang dugo ni Boying nung Secretary of Justice pa. Kaya lang daw, kung ano daw talaga ang ano ni Boying, bahala daw siya bilang ombudsman kung anong gawin niya. Kaya aabangan natin 'to mga kabunyog, mga kababayan. Ano ito? Parang nakakuha ng bala si Ombudsman Boying laban kay Bersamin. Inaamin niya naman dati na siyang mainit dito kila Bersamin. Ngayon nakakuha siya, mayroon pala itong mayroong matinding issue ngayong kinakaharap ang mga Bersamin dahil dito sa anomalya sa flood control. Di parang nakakuha ng bala si Rimulya. Yan pa naman ang trabaho niya bilang ombudsman. Kaya matindi ito mga kabunyog. Ngayon pa lang mainit na yung mga palitan ng mga maiinit na salita. Lalo na sa susunod na mga araw na talagang nagkaroon na yan ng investigasyon. At lalo na pag kinasuhan si Bersamin. Ha? Baka may ilabas na mga sikreto rin itong si Bersamin. Dating Chief Justice yan. Tapos dating Executive Secretary ay matindi. Anyway, abangan natin mga kabunyog, mga kababayan. Magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Tangkilikin niyo po itong aking bagong social media platform, Veritas. Magandang araw po sa inyong lahat. Mabuhay po tayo.